Matapos salakayin ng mga zombie ang buong planeta, maaari lamang manirahan ng mga tao sa base na ito sa gitna ng disyerto. Sa simula ng kwento, nagising si Alice sa isang banyo sa ilang uri ng mansyon. Nataranta ang dalaga at hindi niya maintindihan kung nasaan siya at kung paano siya napunta rito. Pagkatapos magbihis, lumabas siya sa hallway at napunta ang atensyon niya sa isang misteryosong pinto. Sa likod nito ay isang hindi pangkaraniwan at lubhang mapanganib na silid. Hinawakan niya ang dingding at ang mga nakakatakot na sandali mula sa nakaraan ay kumikislap sa kanyang mga mata. Biglang sumara ang pinto ng kwarto. Isang laser beam ang lumabas sa mga dingding at lumapit kay Alice ng napakabilis. Mabilis siyang nag-react at umiwas sa laser sa pamamagitan ng pagtalon sa kisame. Ngayon ay isang laser net ang nakaharap sa kanya. Si Alice ay nananatiling hindi nasaktan muli na tumalon sa ventilation shaft. Takot na takot, bumaba si Alice sa baras at nakahanap ng daan palabas sa koridor. Pagkatingin niya sa paligid, napagtanto niyang nasa ospital siya. Natuklasan ng batang babae ang isang medikal na gurney at tumakbo ito sa koridor upang maiwasan ang isa pang bitag. Pagkalipas ng ilang segundo, bumaba ang isang glass screen mula sa kisame, na nakahati ang gurney sa dalawa sa isang iglap. Si Alice ay natakot, nanginginig sa takot, ngunit patuloy sa kanyang paglalakad ng maingat. Wala pang oras na lumakad ang dalaga ng ilang metro, nang biglang may bumangon na minahan mula sa sahig at direktang naglabas ng mga shrapnel sa tiyan ni Alice. Ang pinsala ng batang babae ay mukhang nakamamatay. Walang pag-asa siyang tumingin sa kanyang mga kamay, nababalot ng pulang likido, at bumagsak. Lumapit sa katawan ni Alice ang mga lalaking nakasuot ng protective suit. Isa sa kanila, si Dr. Isaac, inutusan ng iba na kumuha ng mga sample ng pulang likido ng babae at pagkatapos ay itapon siya. Biglang bumangon ang mga lalaking nakasuot ng protective suit kasama si Alice sa kanilang mga braso mula sa isang underground na laboratorio. Itinapon nila ang kanyang katawan sa isang trench kung saan may mga katawan ng 12-dosenang pang mga batang babae na katulad niya. Lahat sila ay mga pang-clone lamang na bumagsak sa mga pagsusulit. Pero anong nangyari sa totoong Alice? Ang lugar kung saan matatagpuan ang pasukan sa lihim na laboratorio ay napapaligiran ng mga rehas na bakal. Sa labas, isang pulutong ng mga zombie ang sumugod sa bakod. Ang underground lab ay pag-ari ng Umbrella Corporation. Inakala ng mga empleyado nito na sila ang may kontrol sa isang kakilakilabot na impeksyon na nagiging mga walang isip na halimaw. Ngunit ang eksperimento ay nawala sa kontrol. Ang T-virus ay unang kumalat sa bayan ng Raccoon City, ngunit hindi ito napigilan ng mga siyentipiko at militar. Sa ilang linggo nilamon nito ang Estados Unidos, at pagkaraan ng ilang buwan ng buong mundo. Ang lubos na mapanirang virus ay nilipol hindi lamang ang mga tao. Ang lahat ng buhay sa planeta ay unti-unting nagsimulang mamatay. Natuyo ang mga ilog at lawa, naging tigang na disyerto ang kagubatan at bukid. Ang mga grupo ng mga nakaligtas ay natutong mabuhay. Ang tunay na Alice, tulad ng ibang mga nakaligtas, ay gumagala sa buong Amerika sa paghahanap ng pagkain at panggatong. Huminto siya sa isang abandonadong gusali at pumasok sa loob. Ang batang babae ay napakaingat dahil ang panganib ay nakatago sa bawat sulok. Sa isa sa mga silid, nakita ni Alice ang isang nakaligtas na babae na may isang sanggol. Humihingi ng tulong ang umiiyak na babae para sa kanyang sanggol. Itinago ni Alice ang baril at kinuha ang sanggol sa kanyang mga bisig. Ngunit pagkatapos ng masusing pagtingin, natuklasan niyang isa lamang itong manika. Sa pagtutok ng baril, inaatake siya ng isang pamilya ng mga mandar ambong. Ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang mangmolestya kay Alice, ngunit siya isang malakas na suntok sa binti, inilabas sila ng dalaga. Natigilan siya ng iba pang pamilya at nahimiti si Alice. Nagising ang batang babae sa isang silid na may maraming kulungan na naglalaman ng mga nahawa ang aso. Napaka-agresibo nila at handang paghiwalayin si Alice anumang segundo. Nagpa siya ang pamilya na libangin ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpapakawala sa mga asong zombie upang paghiwalayin ang kawawang babae. Ngunit ang mga taong ito ay walang ideya sa kahihinatnan ng kanilang katawa-tawa at malupit na plano. Ginagamit ni Alice ang kanyang kamanghamanghang mga kakayahan at sinisira ang parehong mga aso at lahat ng mga mandar ambong. Kinuha niya ang natitirang mga sandata niya at muling umalis. Isang grupo ng mga nakaligtas ang naglalakbay sa malawak na disyerto sakay ng mga kotse at bus. That was a juicy one. Huh? Ang grupong ito ay binubuo ng ilang dosenang tao, kabilang sina Claire, Carlos, LJ, Betty, at Otto. Nagre-radio sila sa isa't isa mula sa iba't ibang mga kotse at nakikitungo sa lahat ng pagpindot sa mga isyu. Samantala, parami ang mga zombie na patuloy na lumalabas sa highway. Ang departamento ng agham ng Umbrella Corporation, na pinamumunuan ni Dr. Isaacs, ay nag-uulat kay Chairman Wesker sa antas ng biolohikal na panganib sa kanilang rehiyon. Sinabi ni Isaacs na ang mga halimaw na ito ay hindi kailangang pakainin para umiral, ngunit hinahangad nila ang laman ng tao, at maaari itong magpatuloy sa loob ng ilang dekada. We're to be trapped underground for decades? Inutusan ni Wesker si Isaac na magulat tungkol sa proyekto ni Alice. Sinasabi ng doktor na ang mga antibodies sa pulang likido ni Alice ay makakatulong sa kanya na bumuo ng isang serum. Ang sangkap na ito ay magagawang labanan ng mga epekto ng T-virus sa katawan ng tao. Tinatansya ng doktor na ang serum ay maaaring bahagyang ibalik ang cognitive function sa mga zombie at pigilan ang kanilang pagnanasa sa buhay. Si Wesker ay nagsusumikap upang matiyak na ang serum ay hindi maaaring patayin ng mga ito. Ang pamamahala ng korporasyon ay nagdududa sa mga plano ng doktor dahil maraming mga eksperimento na kanyang isinagawa ay walang resulta. Sa kanyang palusot, sinabi ni Isaacs na kailangan niya ang pinagmulang material, ibig sabihin, ang totoong Alice. Ngayon ang departamentong pangagham ay gumagana lamang sa kanyang mga clone, kaya ang mga resulta ng buong proyekto ay hindi mahuhulaan. Inutusan si Dr. Isaacs na ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik at makamit ang mga kinakailangang resulta. Nang matapos ang pagpupulong, nawala ang chairman at mga holograms lang pala. Naglalakbay pa rin si Alice.
Nagpaputok siya ng crossbow sa isang zombie para lapitan ng isang gasolinahan, ngunit matagal nang walang panggatong doon. Maingat na pumasok ang dalaga sa abandonadong tindahan. Napansin niya ang isang pinto at nagpas siyang buksan ito. Sa likod nito, nakita ng dalaga ang naaagnas na katawan at maraming langaw. Inalis ni Alice ang kanyang lalamunan mula sa kasuklam-suklam na amoy at nais na umalis ng mabilis, ngunit bigla niyang napansin ng isang bukas na talaarawan sa sahig. Kinuha niya ito at lumabas. Ibinaling ni Alice ang atensyon sa zombie na winasak niya. Ang isang malaking uwak ay nilalamon ng nahawa ang laman nito. Nagpatuloy din ang grupo ni Claire Redfield sa kanilang paglalakbay. Nagpa siya ang mga nakaligtas na huminto sa isa sa mga walang laman na motel. Si Mikey, isa sa grupo, ay sumusubok na makipag-ugnayan sa iba pang nakaligtas, ngunit walang sumasagot. Maingat na pumasok sa motel sina Carlos at LJ. Dahan-dahan at maingat silang tumingin sa paligid ng lahat ng silid. Binuksan ni LJ ang pinto sa isa sa mga kwarto. Biglang may sumulpat na zombie mula sa hallway. Sinisira ng lalaki ang baliw na nilalang. Pagkaraan ng ilang segundo, gayunpaman, isang babaeng zombie ang sumugod sa kanya at kinagat siya. Walang sinasabi si LJ kay Carlos, samantala ang mga bagong eksperimento ay isinasagawa sa underground lab. Si Dr. Isaacs ay nag-inject ng isa sa mga nahawahan ng serum batay sa pulang clone fluid ni Alice. Ang zombie ay nagpapakita ng ilang mga kakayahan sa pag-iisip. Halimbawa, naiintindihan niya kung paano gumamit ng telepono at kamera. Sinasabi ng mga siyentipiko na maaari niyang matindaan ng impormasyon at mag-isip ng lohikal. Gayunpaman, bigla siyang dinaig ng isang pagsiklab ng hindi mapigil ang galit. Ang zombie ay sumasalakay sa mga siyentipiko at sinisira sila. Si Dr. Isaacs naman ay nagtatago sa likod ng isang glass panel at tahimik na pinagmamasdan habang nilalamon ang kanyang mga kasamahan. Sa disyerto, namimigay si Otto ng dilatang pagkain sa lahat ng nasa grupo. Ang mga supply ng pagkain ay mababa. How are we looking here? Well, Claire, if we can run these trucks on rust, looking pretty good. Nag-set up si Carlos ng mga camera at motion sensor sa paligid ng perimeter ng lugar kung saan nagkampo ang mga nakaligtas. Kinukumpirma ni Mikey na gumagana ang kagamitan at kontrolado ang lahat. Sinusubukan niyang makipag-ugnayan muli sa iba pang nakaligtas. Nakarinig si Alice ng signal mula sa grupo ngunit hindi ito pinapansin. Binasa ng batang babae ang talaarawan na natagpuan niya at biglang napansin ng mga tala na walang mga nahawa ang tao sa Alaska. Si Dr. Isaac ay nag-activate ng bagong clone ni Alice. Kasabay nito, ang tunay na pagtulog ni Alice ay nabalisa ng mga alaala ng kanyang pagtakas mula sa laboratorio sa Raccoon City. Nagpa siya si Dr. Isaac na tumayo at bumalik sa loob. Marami siyang nakikitang kakaibang bagay na lumulutang sa paligid ng dalaga. Biglang nagising ang clone ni Alice. Ang mga mata ng totoong Alice ay bumukas sa parehong segundo, at lahat ng bagay sa hangin ay bumagsak sa lupa, kasama ang kanyang motorsiklo. Ang White Queen, isang computer system na may artificial intelligence, ay lumilitaw sa lab ni Isaac. Ipinaalam niya sa mga siyentipiko na ang kanyang mga instrumento ay nakakita ng isang spike ng psionic na aktibidad. Ipinapalagay ni Isaac na ang mga senadoryas na ito ay maaaring nagmula sa clone ni Alice, ngunit ang White Queen ay nagclaim na ang aktibidad ay nakita sa labas ng underground complex at ang epicenter nito ay nasa disyerto na lugar. Si Alice ay gumagala sa malawak na disyerto. Ang grupo ng mga nakaligtas ay nagpapahinga sa kanilang mga sasakyan. Biglang nagising si Kay Mart, isang batang babae sa grupo, sa kakaibang tunog mula sa labas ng sasakyan. Maingat niyang binuksan ang pinto. Napansin ng takot na batang babae ang isang agresibong ibon at ipinaalam sa iba. Nakaalerto ang buong team. Di nagtagal, napagtanto ng mga lalaki na napapalibutan sila ng isang buong kawan ng mga nahawa ang tao. Inutusan ni Carlos at Claire ang lahat. Naisara ang kanilang mga bintana at manatili sa kanilang mga sasakyan. Biglang lumipad ang libu-libong ibon sa mga tao. Nagpa siya silang tumakas at mabilis na simulan ang kanilang mga makina. Ngunit ang isa sa mga sasakyan ay nahuhulog sa buhangin. Napilitan sina LJ at Betty na tumakbo papunta sa bus. Nagtagumpay sila, ngunit daan-daang ibon ang sumugod sa bus. Sa kalituhan, nalampasan ng driver ang isang poste sa gitna ng kalsada at nabangga ito. Hindi na makakalakad pa ang bus. Binabasag na ng mga uwak ang mga bintana ng bus. Napansin ni Claire ang nangyayari at sinabi kay Carlos na kailangan nilang iligtas kaagad ang mga tao. Inayos ni Claire at Carlos ang paglilipat ng mga tao mula sa bus patungo sa likod ng isa sa mga truck. Sa kasamaang palad, hindi ito dumarating ng walang nasawi. Sina Betty, Pato at ilang iba pang mga tao ay inilabas ng mga nahawa ang ibon. Sinusubukan nilang itaboy ang mga uwak at sirain ang mga ito gamit ang isang flamethrower sa isa sa mga truck. Ngunit nawala ang kontrol dito, at nakapasok na si Carlos at ang isa sa mga nailigtas na babae mortal na panganib mula sa apoy. Biglang huminto ang jet ng apoy isang metro ang layo mula sa mga natakot na tao. Tumingala ang lalaki at nakita si Alice sa harapan niya. Siya ang gumamit ng kanyang supernatural na kapangyarihan para matigil ang apoy. Pinalakas ni Alice ang apoy ng maraming beses, at natatakpan na nila ang buong kalangitan sa ibabaw ng disyerto. Iniligtas ni Alice ang grupo mula sa napipintong kamatayan, ngunit nalantad. Ipinaalam ng White Queen kay Dr. Isaacs na ang mga satellite ay nakakita ng pagtaas ng aktibidad. Halos sigurado na sila na galing kay Alice ang mga senyales. Namangha si Isaac sa kung gaano kalaki ang kanyang mga kakayahan. Samantala, ang bagong clone ni Alice ay handa na para sa pagsubok. Gayunpaman, siya, masyadong mabilis na maubusan at hindi maaaring tumugma sa orihinal. Namulat ang tunay na Alice pagkatapos ng labanan sa mga ibon. Sa labas, ang mga tao ay nagbibigay ng kanilang mga palm sa mga miyembro ng grupo na hindi nakaligtas. Ipinakilala ni Carlos si Alice kay Claire at sinabi sa kanya na siya ang nagsama-sama ng lahat ng mga taong ito. Sinabi ni Alice kay Carlos na kailangan niyang magtago dahil sinusundan siya. I couldn't be around you, any of you. I would have gotten you all killed. Ang batang babae ay sumilip sa umbrella base, nahak ang mga computer at nag-download ng trajectory ng satellite upang manatili sa labas ng coverage area.
Dahil sa lahat ng ito, nawala ng malay sina Carlos at Alice. Nawala na sila ng komunikasyon at ngayon ay masayang-masaya silang makita ang isa't isa. Kinakalkula ng satellite ang lokasyon ni Alice. Ang computer ni Isaac ay 62% sigurado na siya iyon. Kailangan niyang maging mas maingat. Pinasalamatan muli ni Claire ang babae para sa kanyang tulong, ngunit hiniling siyang umalis. Ang mga tao ay labis na natatakot. Ayaw ni Dr. Isaacs na mawala si Alice, kaya sinabihan niya si Chairman Wesper na kontrolin siya sa lalong madaling panahon at maghanda ng strike team. Wesper ay hindi nais na kumuha ng anumang mga pagkakataon at sinabi na ang mga naturang desisyon ay maaari lamang gawin sa isang pulong ng komite. Natatakot ang doktor na mawala siya sa kanya, at ang kanyang genetic na material ay mahalaga sa kanyang pananaliksik, pero inutusan siya ng chairman ng korporasyon na maghintay hanggang sa makumpirma ng computer na siya nga talaga si Alice. Ipinakita ni Alice kay Claire at sa iba pang miyembro ng kanyang grupo ang isang tala-arawan na may mga tala tungkol sa Alaska. Ito ang tanging lugar na hindi pa rin nahawaan, kaya doon sila dapat magtungo. Nagdadalawang isip si Claire, ayaw niyang i-indoctrinate ang mga tao na may hindi makatutuhan ng mga pangarap. Sa kabilang banda, sinusuportahan ni Carlos ang ideya ng pagpunta sa Alaska. Paunti ng paunti ang mga tao sa kanilang grupo, at ang mga natitira ay handang sumuko. Nagpasya si Claire na ayusin ang isang boto. Ang nasa sabik at masigasig na mga miyembro ng grupo ay nagkakaisang bumoto para sa Alaska. I hope you're right. Ngayon ang grupo ay dapat magpasya kung saan sila maglalagay muli ng kanilang pagkain at mga supply ng gasolina. Malayo pa ang kanilang lalakbayin kaya kailangan nilang maging handa. Walang kapaki-pakinabang na magagamit sa maliliit na bayan sa mahabang panahon. Kaya iminungkahi ni Claire na pumunta sila sa Las Vegas. Samantala, gumawa si Dr. Isaacs ng pecking order batay sa voice recording ng chairman. Ang komite ngayon ay nagtuturo daw sa datagarang aksyon na gagawin, at ang buong operasyon ay ililipat kay Dr. Isaacs. Lumilipad ang mga helicopter ng Umbrella Corporation sa landas ni Alice. Lumalala na si LJ sa kagat ng zombie pero hindi pa rin umaamin sa dahilan kung bakit masama ang pakiramdam niya. Nasa Vegas na ang grupo. Walang kaluluwa sa dating megacity. Ang lungsod ay naging isang disyerto. Biglang napatigil ang mga nakaligtas sa kanilang mga truck ng isang kakaibang lalagyan. Napilitan silang lumabas sa kanilang mga sasakyan upang hilahin ito palabas. Maingat na nilapitan ito ni Alice at naramdaman niyang may tao. Biglang bumukas ang malaking lalagyan. Biglang naubos ang 12 ng zombie sa lalagyan. Isang kakilakilabot na patayan ang naganap. Ang mga miyembro ng grupo ay mahusay na humarap sa mga zombie sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila sa ulo at paglaslas sa kanilang mga lalamunan. Ito ay lumabas na si Dr. Isaacs ang nagtakda ng gitag. Gusto niya si Alice kahit anong mangyari. Hinahangaan niya ang kanyang mga superpower at inutusan ang kanyang mga tauhan na huwag paganihin siya gamit ang satellite signal. Natigilan sandali si Alice, sinunod ang hudyat, ngunit hindi nagtagal ay nerhistro ng mga instrumento ang kanyang pagtutol. Samantala, patuloy ang labanan sa mga zombie. Ang ilang mga miyembro ng grupo ay hindi nakaligtas pagkatapos ng lahat. Biglang naging isang katulad na marahas na zombie si LJ. Kailangang barilin siya ni Carlos, ngunit nagawa siyang kagatin ng infected na si LJ. Nagtagumpay si Alice na labanan ng impluwensya ng satellite. Ang circuit board sa loob nito ay hindi gumagana. Muling natauhan ng dalaga at ipinagpatuloy ang laban. Matapos sirain ng ilan pang mga zombie, dumiretso siya sa mga empleyado ng korporasyon. Sinisikap nilang pigilan siya ng buong lakas, ngunit ang mga lumang pamamaraan ay hindi na gumagana kay Alice. Sinisira niya ang lahat ng empleyado ng payong. Si Dr. Isaacs ay nakagat ng isang zombie, ngunit siya ay namamahala upang makapasok sa isang helicopter, kung saan dapat siyang ma-inject ng antivirus. Lumipad palayo ang mga nakaligtas na siyentipiko, at may bagong plano si Alice. Hindi sila pupunta sa Alaska, ngunit lilipad. Upang gawin ito, kailangan nilang subaybayan ng helicopter ng kumpanya at makuha ito. Si Dr. Isaacs ay nasa underground laboratory na. Tinuturok niya ang kanyang sarili ng ilang dosis ng bakuna. Ang genetic material ng mga clone ni Alice ay nagpapataas lamang ng kapangyarihan ng nilalang. Nagpasya ang mga pinuno ng korporasyon na alisin si Isaac. Binaril ng isa sa mga miyembro ng komite ang doktor, ngunit nananatili itong buhay. Bigla siyang bumuo ng mahahabang galami. Sa halip na isang braso na ginagamit niya upang sirain ng mga empleyado sa lab. Ang pangkat ng mga nakaligtas ay nagmamasid sa lugar kung saan matatagpuan ang laboratorio. Ang helicopter na kailangan nila ay nasa isang nabakuran na lugar na may libu-libong zombie na nakapalibot dito. Nararamdaman ni Carlos ang mga unang senyales ng impeksyon. Pinapanatag siya ni Alice at sinabi sa kanya na kukuha siya ng bakuna. Ngunit napagtanto ni Carlos na huli na ang lahat. Ngunit nakakakuha siya ng ideya. Sisubog niya ang gas tanker sa mismong crowd ng mga creepy creatures para ang iba ay makalusot sa gated area. Galit at nanlulumo ang kanyang mga kasama. Nagpaalam sila, at si Carlos ay nasa likod ng manibela sa huling pagkakataon. Ang truck ng panggatong ay nagmamadaling sumulong sa napakabilis na bilis, na natamba ang lahat ng nasa daan nito. Biglang tumaob ang sasakyan. Sinindihan ni Carlos ang kanyang huling sigarilyo at sinindihan ng paputok na fuse. Makalipas ang ilang segundo, isang nakabibinging pagsabog ang nagbigay daan para kay Alice, Claire at sa iba pang nakaligtas. Lahat ng tao sa grupo ang namamahala upang makapasok sa helicopter, ngunit tumanggi si Alice na lumipad kasama nila. Kailangan niyang alisin ang kanyang mga kaaway. Nakita ni Alice ang trench na may mga katawan ng kanyang mga clone. Nababalot siya ng galit, inilabas ang kanyang machete at tinungo ang pasukan sa lab. Pagkababa, maingat na sinisiyasat ni Alice ang mga koridor. Ang batang babae ay pumasok sa laboratorio ng basura. Biglang lumitaw ang White Queen sa kanyang harapan. Ipinaliwanag niya na si Dr. Isaacs ay nahawaan. Kinagat siya ng nilalang kung saan sinusuri ang bagong clone fluid serum ni Alice. Ang impeksyon ay nagdulot ng malawak na mutation sa katawan ni Isaac. Napagtanto ni Alice na ang kanyang pulang likido ay ang lunas.
Nasa lab ang lahat ng kailangan nito para makagawa ng antidote at tapusin ang zombie apocalypse. Gayunpaman, hindi na makakaligtas ang White Queen. Hindi na kaya ng White Queen ang halimaw na ginawa ni Isaacs. Kung makalaya ito, sisirain nito si Alice. Ngayon kailangan niyang makapunta kay Isaacs. Bumaba pa ang babae sa mas mababang antas. Sa isa sa mga silid, nakita ni Alice ang kanyang sariling clone sa isang transparent na mangkok na puno ng likido. Biglang inatake si Alice ng isang nakakatakot na mutant, ang dating Dr. Isaacs. Nabasag ang globo at nakita ni Alice ang eksaktong replika sa kanyang mga bisig. Dahil sa takot sa hitsura ng totoong Alice, nahimitay ang clone. Nagpapatuloy ang labanan sa mutant na si Isaac. Lahat ng sugat niya ay naghihilom agad. Binitawan niya ang kanyang mahahabang galami at sinakal si Alice. Sa huling sandali, nagawa niyang abutin ang kanyang machete at pinutol ang mga ito. Muling pinakawalan ni Isaacs ang kanyang mga galami. Ngunit ngayon ay pinigilan sila ni Alice gamit ang kanyang hindi kapanipaniwalang kapangyarihan. Ibinalik niya ang mutant ng may matinding puwersa. Natagpuan ni Alice ang kanyang sarili sa silid na may mga laser. Sinusubukan niyang talunin si Isaac sa anumang paraan na kinakailangan. I am the future. Biglang, isang laser grid ang lumitaw sa ibabaw ng mutated na doktor at pinutol siya sa maliliit na piraso. Pagkatapos ng ilang segundo, maaaring gawin din ng laser ang parehong kay Alice, ngunit sa huling sandali, ang grid ay hihinto at mawala. Ang clone ni Alice ay nagising sa oras upang lumabas sa computer. Yeah, you're the future, alright. Hindi matagumpay na sinubukan ng pamamahala ng Umbrella Corporation na makapag-ugnayan sa istasyon ng North American na pagtanto ng CEO na nawalan sila ng mga empleyado ng base na yun. Ngunit dapat magpatuloy ang pananaliksi. Isang projection ni Alice ang biglang lumitaw sa conference room, iniulat niya na malapit siya, at kasama niya ang ilan sa kanyang mga bagong kaibigan. Ang mga kaibigang ito ay lumabas na libu-libong Alice clone na handang iligtas ang mundo mula sa pagkawasak. Hanggang dito na lang po, salamat sa panunood. Maaari po lamang kayo ay mag-like, share at subscribe sa ating channel para makapaghatid pa kami ng summarized movies sa wikang Filipino. Hanggang sa muli.